Lord God, kami po nagpupuri at papasalamat sa kapatid. Sa magandang araw, pinagdawat sa bawat isa. Sambahin ka sa Espiritu at Tuhan. Tuloy namin nagpapasalamat yung presensya ng bawat isa na hinayaan, na hinalaw mo na magtipon-tipon dito sa iyong sa Panginoon. Ngayon din sa mga kapatid namin na nanonood sa mga magitan ng FPL. At patuloy namin dalangin na ihanda mo ang puso at isip ng bawat isa upang buo namin maunawaan yung mga salita. Gusto mo pangunawa sa amin. Paguhin mo kami, makita niyo mga salita. Ang iyong banal na Espiritu ang sumama sa mga oras ng Panginoon. At alisin mo po yung mga maaaring maging sagabal upang buo namin maunawaan ang salita. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, kung mapapasin po mga kapatid, 2 linggo na natin pinag-uusapan ng sovereignty ng ating Panginoon. At ngayong araw, gagawin natin tatlong linggo. Pero gusto kong ipaunawa, palagi pilit na ipaalala sa bawat isa na ang Diyos natin is sovereign. Siyang ruler at hindi niya kailangan ng kahit anong advisor. Kahit anong gawing plano ng tao, walang kayang gawin ng tao o kahit ang mga anghel o kahit anong mga bagay to thwart the plan of God. Ang plano ng Panginoon ay palagi magsasaksi. Which is very, very comforting sa bawat isa. Dahil alam natin, whether we fail God, whether we stumble, we know na hindi yung makakapekto sa plano ng Panginoon. In fact, kasama sa plano ng Panginoon, yung miseries, yung goodness, at everything in between sa buhay ng tao. And natatanda din natin na nilagyan natin ang distinction. Yung meaning, pag sinasabing will ng Panginoon, meron dalawang distinction. Isang will of command, yun yung naising ng Panginoon na in relation sa kanyang character. Kung ang Diyos ay pag-ibig, ang gusto niya, tayo ay umiibig din. Kung ang Diyos ay magpapatawad, ang naising niya ay tayo marunong din magpatawad. And there is a decreed will of decree na more universal. Ibig sabihin, objective, yung mas malaking view ng mga bagay-bagay na hindi natin kayang aruin. Na kahit pilitin natin, dahil kahit tao lamang, hindi natin mauunawaan kung bakit ginagawa ng Panginoon yung mga ginagawa niya. Isa lang nakakasiguro tayo, ang lahat ng bagay na nangyayari ay ayon sa plano, magandang plano ng Panginoon. And with relations to that, yan, gusto ko paalala na meron tayong night of gratitude mamaya. Yung mga worst stories ng buhay natin ay pwedeng gamitin ng Panginoon as a testimony. Ito yung confidence natin. Huwag tayo mahiya. Although hindi maganda na nag-fail tayo palagi, hindi maganda na nag-attempt tayo, pero ito yung confidence natin because our God is sovereign over sin, over the evil things. Hindi kayang lubigin ng kasamaan ng ating Panginoon. Hindi kayang bahagitan kasi He is sovereign over this. Sabihin, mas mataas ang Diyos natin kaysa sa mga kasalanan. Mas mataas ang Diyos natin kaysa kay Satan. Mas mataas ang Diyos sa kahit anuman na nandito. So, whether kahit anong mangyari na sufferings sa buhay natin, we can be assured, makakasiguro tayo na pwedeng gamitin yun ng Panginoon as a living testimony ng kabutihan niya. Yun yung gagawin natin mamaya sa Night of Gratitude. Marami magte-testify, mag-aaral ng salita ng Panginoon. At syempre, mga awitan. Kaya in-invite namin kayo mamaya alas 5. So knowing God is sovereign, ginagawa niya kung ano yung gusto niya. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng advice, hindi mo siya pwedeng bigyan ng suggestion, dahil tigit na mas marunong siya sa iyo, at hindi niya kailangan yung mga bagay na naisip mo na, dahil mas malaki yung karunungan niya, mas infinite yung wisdom niya. So ang tanong, di ba pumasok sa isip niyo na, bakit pa ako mananalangin? Kung gagawin naman ng Panginoon, yung gusto niyang gawin. Ano yung purpose ng panalangin natin? Dahil kung hindi naman ako mananalangin, gagawin pa rin naman ng Panginoon yung
gusto niya, di ba? Gagawin pa rin ng Panginoon yung purpose niya. Tama ba? Yung decreed will ng Panginoon will always happen, whether I pray or not. So, bakit tayo mananalangin? If God doesn't need any advice from anyone, why should we pray in the first place? Di nyo ba napaisip yan? Dapat pinag-aaralan natin yung sovereignty ng Panginoon. Naunawaan natin na lahat ng bagay alam na niya. Lahat ng bagay is governed by Him. Sa smallest of atoms, sa biggest of the stars, lahat yan nahawakan ng Panginoon. Walang pwedeng gumalaw dyan na hindi inaalaw ng Panginoon. So para saan yung mga sinasabi natin na panalangin? In the first place, alam na yan ng Panginoon. If everything happens according to God's will, why would I even bother to pray? Huwag na tayo manalangin. Mas mabilis ang worship service kung walang panalangin. Dire-diretso na. Pero, of course, kung hindi natin nauunawaan yung sovereignty ng Panginoon, o kung hindi natin nauunawaan kung ano yung panalangin, ganyan yung maging pag-iisip natin. First 2 Sundays, nag-aaral tayo ng mga doctrines. Marami tayong natutunan, maramang yung iba to, mga bago, o mahirap pa natin tanggapin, hindi pa natin nadadigest. Pero but this time around, ayoko naman na tayo ay natututo lang. Gusto ko nababago tayo. And gusto ko ipagbigyan ng attention kung ano babaguhin natin is yung approach natin sa panalangin. Napakalaki ng epekto ng sovereignty that we know that our God is sovereign sa mga panalangin natin. Dapat tama yung pagkakaintindi natin sa sovereignty ng Panginoon in order for us to transform our prayers. Otherwise, ganyan yung maiisip natin. Prayerless Christian life. Na although kung at first glance, isipin mo, doctrine na naman, no? Ba't ang mananalangin? Nangyayari naman yung will ng Panginoon sa ayaw sa gusto ko. Parang doctrine na, no? Lord, ikaw na bahala. Di na mag-pray, ikaw na bahala. Alam mo na yan. Alam mo na yung sakit ko. Alam mo na yung ganito ganyan. Alam mo na yung future. Generic. Generic na lang panalangin ko, ikaw ang bahala. Madalas we fall on that stage ng life natin, parang prayerless, parang walang kulay yung panalangin natin. Dahil yan, hindi natin alam yung sovereignty ng Panginoon. Ngayon, marami tayong natutunan sa sovereignty ng Panginoon, yun yung gagamitin natin to fire up our prayer life. So that, kahit pa paano, maingganyo kayo manalangin, maingganyo kayo sumama sa mga punong panalangin, mga prayer meetings, because we know that our God is sovereign. Because we know that our God will always do what He wants. So bakit tayo mananalangin? Una sa lahat, very simple. Hindi natin kayang unawain yung decreed will ng Panginoon. Every time we pray, ang ginagawa kasi natin sa panalangin natin, we try to predict what's gonna happen. We try to change what's gonna happen in the future. Ganyan yung panalangin natin, Lord, sana sa future yumaman ako. Lord, sana magtagumpay ako sa ganito ganyan. Although walang masama doon, kaya most of the time, hindi mo nakikita yung future na yun, wala kang gana manalangin. Tama ba? Kasi parang hindi naman nangyayari yung panalangin mo. Lord, sana umasenso ako. Walang masama dyan. Desire mo yan. And even yung desire natin is governed by God. Pero yung mentality natin, yung process natin on how we pray is focused on God's decreed will. Yung decreed will, ito yung sa uri-uri ko, dalawang uri ng will ng Panginoon. Decreed will, ito yung will always happen. Ito yung nag-govern, ito yung nag-orchestrate sa buong mundo. And every time we pray, ang inisip natin, we're trying to orchestrate the world according to our favor. Pero hindi po ganoon ang panalangin.
should be focused on the will of command. Yung mga bagay na pinag-uutos ng Panginoon dahil yon ang gusto niya. Please don't try to predict, to alter, to change the future through your prayer. The decreed will ng Panginoon will always happen. Hindi mo naman babago yan. Nananalangin tayo ng panalangin na according sa will ng Panginoon, will of command. Yung revealed will na pinag-uutos ng Panginoon, na ito yung sikapin yung asamin. Ito yung sikapin yung gawin. Ano yung mga command ng Panginoon? Mag-isip kayo ng mga command. Sa 10 Commandments, meron agad tayong 10. Diba? Dapat ito yung mga pinapanalangin nyo dahil ito yung mga ayaw at mga gusto ng Panginoon. Love your enemies. Yan yung dapat yung pinapanalangin. Kapayapaan. Lahat na nakasulat na revealed sa Bible na gusto ng Panginoon, ito dapat yung laman ng ating mga panalangin. At isa sa pinakamaganda na command ng Panginoon is for us to pray. Inuutusan tayo ng Panginoon na manalangin. So bakit ka manalangin? Kasi yon ang gusto ng Panginoon. Very clear. Hindi na natin kailangan isipin, yun ang gusto ng Panginoon. So if we are Christians that striving to do the commanded will of our Lord, at kinuman ng Panginoon na tayo ay patuloy na manalangin, we should do that. Iniisip natin parang walang kapangyarihan, parang walang silbi yung panalangin kasi alam na ng Panginoon yan eh. Alam na ng Diyos yan. Alam na ng Diyos, hindi pa ako sisilang, alam na ng Diyos yung papanalangin ko, bakit pa ako mag-pray? Dahil pinagutos niya. So 1 Thessalonians 5:17, very simple, and I hope ma-memorize natin. Hindi tayo mahihirapan dito. Pray continually. 1 Thessalonians 5:18. Sinasabi, ang gusto ng Panginoon is that we should pray continually. Why should we pray continually? Dahil yun ang gusto ng sovereign God. 1 John 5:14 naman po is gano'n din. This is the confidence that we have in approaching God. Ito yung confidence natin na meron tayo in approaching our sovereign God. That if we ask anything according to His will, ano will yan? Will of command. Hindi yan will of decree kasi hindi natin kaya alamin yung will of decree. He hears us. Kung ano man ang hingin natin according sa revealed will na nasulat sa Bible, yun ang hinihingi natin, papakinggan tayo ng Panginoon. So huwag tayo malilito mga kapatid. There are two types of will, and when we pray, ang asamin natin is yung revealed will ng Panginoon. Will of command. Kung ano yung revealed na pinag-uutos ng Panginoon na gawin natin. Hindi yung will of decree, hindi natin kayang baguhin yan. God is our sovereign God. Kasi ganyan tayo, mga tao lang naman tayo, gusto natin, nakikita natin. Medyo ma-secure natin yung future natin, one way or another. That's why we work, that's why nag-focus tayo sa mga kalit natin. Kahit pa paano, para pag nag-retire ako, o kaya magkaroon ng recession, magkaroon ng problema sa mundo, kahit pa paano yung future ko safe. Yun yung gusto natin ay freedom financially. And that will all happen in the future. Walang masama doon, but at the same time, if we truly want to pray, kailangan natin mag-focus sa revealed will ng Panginoon. Kung ano ang gusto niya. Ganun din sa John 15:7, basahin natin. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Kapag nagre-remain daw tayo sa Panginoon Jesus, at siya
ay nanatili sa atin, ask whatever you wish, it will be done to you. So, therefore, mga kapatid, yung revealed will ng Panginoon will truly shape us, will shape our prayers according sa revealed will ng Panginoon, sa will of command, if we abide in our Lord. Unti-unti nitong binabago yung mga naisin natin sa buhay. Unti-unti nagtatransform through prayer yung will natin according sa will din ng Panginoon. Revealed will ng Panginoon. That's why, if we ask for wisdom, binibigay yan according kay James. That's why, if we ask, nabigyan tayo ng strength, bigyan tayo ng kakayahan ng magpatawad, bigyan tayo ng kakayahan ng confidence na magsalita sa Panginoon, it will happen. Dahil iyon ang revealed will ng ating Diyos. Whatever you want, whatever you wish, as long as it does na na-achieve yan according sa revealed will ng Panginoon, you have all the reason to pray, to communicate with our Lord. Number 2 reason, mga kapatid, kung bakit kailangan tayo manalangin, because if we don't pray, we may not receive. Hala? Ganun ba yun? Ganun ba? Kasi alam ko, sobrang na natin Panginoon. Kaya hindi ko hingin yan, kung saan niya ibibigay yan. Kasi kung plano yan ng Panginoon, it will truly happen. Nabibigyan natin ng konting linaw to. So, stay with me. Kailangan nyo ng matinding attention dito. Basahin muna natin yung James 4:2. Ito yung nasabi ni James. You desire. Meron kang desire. But you do not have. Pero wala. Hindi mo natatanggap yung dinidesire ng puso mo. So you kill. Yan ang ginagawa natin. Meron tayong desire, pero wala ka niyan. Ang gagawin mo, gagawa ka paraan. You kill. You covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. Yan yung mga technique daw ng tao. Kapag hindi natin nakukuha yung gusto natin, pumapatay tayo. Although medyo extreme, lumayo natin para naiintindihan natin. No? Magsisikap. Ito yung desire ng puso mo. Pero hindi mo makuha, kaya pagsisikapan mo niya. Gagawa ka ng paraan, gagawa ka ng diskarte para makuha yan. And dito sa example na ito, sobrang extreme ng diskarte. Pumapatay, nakikipag-away, nakipagsuntukan. You do not have because you do not ask. Yan. Nandun yung desire, nandun yung gusto mo, gumagawa ka ng mga diskarte according sa finite wisdom mo, finite knowledge mo, na tingin mo, ito yung best approach para mag-materialize yung mga desires mo sa buhay, mga pangarap mo sa buhay, mga wish mo. Pero hindi ka na nanalangin, kaya hindi mo talaga nakukuha. Yung effort mo will always be in vain just because you don't pray. Ang tanong, kung sobrang ng Panginoon, bakit kailangan pa natin manalangin para ibigay niya yung dapat niya ibigay sa atin? Una sa lahat, ang Diyos natin ay sovereign. He rules over everything. Walang mas hihigit na kapangyarihan sa ating Panginoon. Kailangan ba natin sabihin kung ano yung mga gusto natin para tingin ng Panginoon? Yan, sige, mag-isip tayo. Ano ba ang tingin natin sa panalangin? But one thing is for sure, mga kapatid. Our God sovereignly uses our prayer to bring forth His decreed will. Decreed will. Dapat pala nalagay yung decreed will. May mga pagkakataon na ginagamit ng ating sovereign na Diyos ang panalangin natin to bring forth para dalhin yung decreed will niya. At may mga times din po, mga kapatid,
Panginoon yung mga prayerless life natin to bring forth His decreed will. Ibig sabihin ba nito na ang Diyos natin ay nakadepende sa panalangin natin before He would act? Does that mean na kailangan merong go signal natin through prayer na hinihintay ang Panginoon para bago siya umakto? Kung ganyan, yung pagkakaintindi natin, then our God will not be sovereign anymore. Tayo na yung sovereign kasi kailangan manalangin muna tayo bago niya ibigay. Well, ang Panginoon po natin ay higit pa sa genie. Ang genie kasi, ang pagkakaintindi natin sa genie, kapag sinabi mo, yun yung bibigay niya. Ang Diyos po natin is not a genie. In fact, He's far more better than a genie. Higit na higit ang awesomeness ng ating Panginoon. So don't ever compare or treat our God as a mere genie. Because God is sovereign. If God is sovereign, pwede niyang gamitin yung mga buhay natin however He pleases, according to our will. Kung hindi ka manalangin, ginagamit ng Panginoon, ng Diyos natin, ng Diyos na sovereign, yung mga buhay natin walang panalangin to bring forth His will, decreed will. Kung ang gusto ng Panginoon ay parusahan ka, disiplina ka, gagamitin niya yung mga prayerless life mo para gawin yun. O kung gusto niya i-bless ka para maramdaman mo mahal ka niya, pwede niya pa rin gamitin yung prayerless life mo para doon. Likewise, God can also use our prayerful life to bring forth His decreed will. And according to James, mas madalas ganoon ang gusto ng Panginoon. Our prayerful life ay palagi gagamitin ng Panginoon, ng sovereign God, to bring forth His decreed will. So kahit ano, nakikita nyo na yung sovereignty ng Panginoon, nakikita nyo na kahit anong mangyari sa'yo, pwede niyang gamitin yun to bring forth His will. Pero pinapaalalahanan tayo ni James that if we pray, ito yung revealed will ng Panginoon. If we pray to Him, He could bring forth His decreed will in your life. Kaya hindi ka tumatanggap dahil hindi ka mananalangin. Ang desisyon ng Panginoon na sovereign God ay manalangin ka para mag-bless, para makuha mo yung naisin mo. If He decided on that, it will happen. If He decided na hindi ganun yung mangyayari, hindi ganun yung mangyayari. But as mere mortals, mga maliliit yung karunungan, wala tayong ibang option kundi manalangin. Because we know na to prayer, pwedeng gamitin nyo ng Panginoon to bring forth His will. And to further emphasize on this, and to further beautify kung gaano kaganda yung sovereignty ng Panginoon, pumunta tayo sa third point kung bakit natin kailangan manalangin. Even though our God is sovereign, even though alam na ng Panginoon yung mga papanalangin natin, at hindi niya kailangan ng suggestion na nagmumula sa atin. Ito po yung third point. We should pray because God sovereignly plans our prayer. Mga kapatid, maging yung mga panalangin natin is under the command of our sovereign God. Gaano ba ka-sovereign ang Panginoon? Pag sinabi niya, let there be light, it will happen. Walang pwedeng kumontra doon.
because God is sovereign. God created the world because He is sovereign. Walang nagsadya sa Kanya. Walang nagbigay ng advice. Directed its path. Nakadesign na yan. Orchestrated na. Lahat ng mga events na mangyayari sa mundo natin is already being decided by the decreed will of our Lord. COVID, hindi nagulat ang Panginoon dyan. He allowed that because meron siyang plano. Yung mga gera, yung mga sakit, yung mga selebrasyon, yung pagkakasilang natin lahat yan, orchestrated na ng Panginoon. Nakaplano na lahat yan. Ganyan ka-sovereign ang Panginoon. Kahit yung mga pinakamaliliit na bagay hindi natin napapansin, under yan sa guidance ng ating Panginoon. Sabi ko nga, hindi natin nakikita yung mga molecules, hindi natin nakikita yung pag-erupt ng mga vulkan, hindi natin nakikita yung pag-ikot ng mga electrons, pero kahit yung mga insignificant na hindi natin nakikita, under yan sa rulership ng ating Panginoon. Kahit panalangin. Inisip natin, walang silbing panalangin kasi kahit manalangin tayo o hindi, mangyayari yung gusto ng Panginoon. Pero sa totoo lang, mga kapatid, yung mga panalangin natin, even our prayers are directed by our sovereign God. Paano natin naunawaan ko? Because God is sovereign. Because our Lord is sovereign. Hawak na yung mga desires natin, tama ba? Yung mga desires natin, galing yan sa free will natin. But, because God is sovereign, kaya niyang pigilan yung mga desires natin. He has the power to alter our desires. Kaya niyang pigilan yan, or kaya niyang i-allow. Pwede niyang i-allow yan, because sovereign siya. At pangatlo, pwede niyang baguhin yung mga desires natin. Because God is sovereign. And yung mga desires natin, at yung mga nangyayaring events sa mga buhay natin, na hinaalaw din ng Panginoon, pansinin niyo mabuti, will ultimately lead us to pray. Hindi maganda yung sakit. Ngayon, sinisipon ako, nahihirapan ako magsalita. Hindi maganda yan. Pero inalaw ng Panginoon. Bakit inalaw ng Panginoon? Para manalangin ako na sana pagalingin ako ng Panginoon. Napapansin nyo, yung mga maliliit na events, mga kapatid, such as si Paul, o medyo nanghihina ka, wala kang makain, hinayaan niya ng Panginoon because God is sovereign. At bakit hinayaan niya ng Panginoon? Dahil gusto niya na dumulog ka sa Kanya, na manalangin ka sa Kanya. Mga kapatid, ewan ko kung sign of aging to, habang tumatanda ka, nakikita mo kung gaano ka ka-powerless, kung gaano ka ka-useless. Ako personally, nararamdaman ko yan, na parang wala akong control sa mga bagay-bagay. Marami kang naisip. If you know that your God is sovereign, yung mga naisip na to, one way or another, control ng Panginoon eh. Guided ng Panginoon. Kung bakit mo nararamdaman yan? Yan yung magmomotivate sa'yo to do things. Nakikita mo, unti-unti, ako nakikita ko kung gano'n powerless, wala akong control sa mga bagay. Gusto mo na umasenso, pero kahit anong pilit mo, parang walang nangyayari. Gusto mo mag-invest dito kasi lang wala kang pera. Gusto mong umasenso yung buhay mo, gusto mong gawin kung ganito ganyan. Pero at the end of the day, you feel useless, napag-frustrate ka. Bakit mo nararamdaman niya kapatid? Because God allowed that to happen. Because our God is sovereign. Kung nararamdaman namin yan, gusto mong maayos ng relasyon, gusto mong maayos yung mga relasyon, gusto mong maging maayos yung pananalapi, gusto mong maging maayos yung buhay mo, gusto mong magkaroon ng maayos na pamilya, pero may mga times talaga na kahit anong gawin mo, napag-frustrate ka, you feel useless. You feel powerless to control anything. Na kahit lahat na ata ginawa mo, pero wala pa rin nagbabago.
Feeling mo yung buhay mo is unfair na. Ano pa nangyayari sa buhay ko? Hindi maganda yan. And you have all the reason para malungkot sa ganon. But if you understand that your God is sovereign, you can still have the reason to enjoy life. Kahit sandamakmak na delubyo yung nangyayari sa iyo, if you know na yung Diyos mo ay sovereign, hinayaan niya, nakadesign yung mga events ng buhay mo, inalaw yan ng Panginoon for a very specific reason. So that you will come to Him in prayer. Lahat ng bagay nakadictate na yun. Lahat ng bagay parang pyesa ng puzzle. Lahat yan nakalagay na. According to God's decreed will. And lahat ng yon ay naka-align para tayo ay manalangin, lumapit sa Kanya. So even yung mga panalangin natin is ordained by our Lord. Hindi magugulat ang ating Panginoon kapag ikaw ay manalangin na sana makapangasawa ka na maganda o kaya ng gwapo. Sino yung panalangin ito? Parang hindi ka ito kasama sa plano ko. Hindi magugulat ang Diyos namin sa mga ganyan. Because God is sovereign. In fact, Diyos ang nagdi-decide ng mga ganyan. Diyos ang nag-aalaw, Diyos ang nagbabago, Diyos ang nagtatanggal sa mga yan. So bakit tayo mananalangin? Lahat na nangyayari sa buhay natin will ultimately lead us to depend on God. Kaysa naman pilitin natin mga sarili natin na mamuhay na walang panalangin. We kill, we quarrel, we fight just because we do not pray. Pero we did not understand na kung bakit nangyayari pala yung mga ganitong bagay, mga unfairness ng buhay. Because God wants us to pray to Him. So bakit tayo mananalangin? Kahit yung panalangin natin is guided by our Lord. Is led by our Lord. So if you feel powerless, if you feel useless sa current situation mo, na wala kang kayang gawin, one thing is for sure, kaya mo nararamdaman yan, so that when everything has been said and done, you can still hope. And that hope will happen through prayer. Ganyan po kasovereign ang ating Panginoon. Kahit yung mga simpleng panalangin natin is guided by Him. Hindi magugulat ang ating Panginoon kung nanaisin natin na makasama natin yung asawa natin dito, mga magulang, mga pinsan. Hindi magugulat ang Panginoon, ay, hindi niya masama sa plano ko. Mali. Yung desire na gano'n, nakalatag na, nilatag na. At alam ng Panginoon, ipapanalangin mo yan because He Himself sovereignly orchestrated those kinds of things. Ganyan po, sovereign. So, medyo nabaligtad na, no? Kung una, bakit ka mananalangin kung sovereign ang Panginoon, ngayon baligtad na. Kailangan mo manalangin because our God is sovereign. Ito po yung napakagandang example sa Luke 22:32. Mapapansin nyo yung decreed will and yung power ng panalangin. Ito po yung eksena na sinabi ng Panginoong Jesus, Pedro, kaganyan-ganyan ka. Pero nakadecreed na kakatuwa mo ko ng 3 beses. Ito yung basahin natin. But I pray for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Pansinin natin yung senaryo. God allows Satan. Ang hinihingi ni Satan is to sift, parang kunin si Pedro. Inalaw yun ng Panginoon sa pamagitan ng pagdideny ni Pedro ng 3 ulit sa ating Panginoon. Nakadikit na yan. It is bound to happen. Sinabi ko ni Jesus Christ kasi He is sovereign. He is omniscient. Alam niya, nakikita niya na that Peter
will deny Jesus Christ 3 times. Pansinin niyo to. Inalaw yun ng Diyos. Yung pag-deny ni Pedro ng 3 ulit. Pwede niya pigilan because He is sovereign, tama ba? Na pwede naman ang mangyari is guide si Pedro paalis ng Jerusalem para wala na mangyaring denial. But God allowed that. Alam niyo bakit? Para yung ating Panginoong Hesus ipanalangin na hindi makuha ni Satan si Pedro. God allowed yung denial ng ating ni Pedro ng 3 ulit so that Jesus Christ would pray for people. Napakagandang isipin na kahit yung mga kasalanan, of course, yung pag-deny kay Kristo talagang masakit yan. Talagang mabigat na kasalanan yan. Kasi 3 ulit ang ginawa ni Pedro. But knowing God, who is sovereign over everything, He still allowed that. Hindi natin maunawaan kung bakit natin inalaw kung hindi sinabi. Pero ngayon, medyo malinaw bakit inalaw ng Panginoon para manalangin si Jesus Christ na hindi makuha si Pedro. So God allowed that, and at the same time, He sovereignly plans ahead para hindi mangyari na si Pedro ay matulad kay Judas. Judas nagpakamatay. Kung hindi nanalangin ng ating Panginoong Hesus, malamang ganoon din ang sinabi ni Pedro. But Jesus Christ prayed for Simon so that hindi mag-fail yung kanyang faith. Nakita niyo yung epekto ng panalangin. Nakita niyo kung paano kahit yung panalangin natin ay ginagamit, nakahangin na, nakalatag na according sa plano ng Panginoon. So mga kapatid, let your prayers be transformed. Kung iniisip na lagi na kahit hindi nyo lang sabihin, generic na yung mga bagay-bagay, diyan kayo nagkakamali. We are guided, we are influenced. Yung mga events na nangyari sa mga buhay natin, kahit gano'n kami sakable, isa lang yung pinupunto niya. Lumapit tayo sa Panginoon. Pag tayo lalapit sa Panginoon, isigaw mo yan sa panalangin. Mga kapatid, huwag natin mamalitin ang panalangin. Kasi hindi natin naiintindihan, yan yung gusto ng ating Panginoon. Patuloy tayong manalangin. Because our God is sovereign. Kahit yung panalangin, kasama na rin sa plano ng Panginoon. So I always encourage everyone na aminin natin, hindi naman tayo marunong manalangin. Alam tayo ng Diyos, hindi magugulat ng Diyos kapag ang panalangin natin parang walang kwenta. Because God is sovereign. Alam niyo na yan, He allowed that. Kahit yung Bible nagsasabi, hindi tayo marunong manalangin, kaya kailangan natin ng guidance ng Holy Spirit. Pero even though we're unskilled in prayer, God wants us to pray. God is planning ahead so that we could pray. We could utter what we want sa ating Panginoon. So always remember to pray because God is sovereign. Ganun din po sa conversion ng mga Kristiyano. Sa siguro sa pinakamagandang evidence ng effective na panalangin ay yung mga taong rebelde sa Panginoon, hostile sa Panginoon, pero nandito na ngayon. Naalala ko nag-prayer meeting kami. Yung mga kasama ko sa prayer meeting, pinag-pray na makasama yung parents nila, makasama yung ganito, makasama yung jowa, makasama yung mga pinsan. It took them years. It took them talagang taon. And pag natingin ako dito, hindi ko na sasabihin yung mga pangalan. Product ko ng panalangin. Product ko ng matinding panalangin. Ginamit ng Panginoon yung panalangin ng mga tao ko para madala, ma-convert ng mga Kristiyano. Behind every converted Christian is a prayer that God may proceed in their lives.
na sana maging sovereign ang Panginoon sa mga buhay nila. Kasi kung aasa tayo sa free will natin, nahihintay mo tanggapin niya ang Panginoon, it will never happen. We are hostile towards God. And when every time we evangelize, na-frustrate tayo, we feel powerless, we feel useless, na feeling mo, hindi ka pinapakinggan ng tao, sinesharean mo, mahal na mahal mo yan, pero at the same time, parang useless. Lumalabas ka sa kabilang tenga yung mga sinasabi mo. Pero mga kapatid, panalangin mo yan. Kapag feeling mo, ginagawa mo na yung lahat, baka hindi mo pa nagagawa, manalangin mo. Manalangin ka, kapatid. So it also transforms our evangelism. Hindi tayo nakadepende sa fluency, sa kakayahan ng salita. Nakadepende tayo sa kung paano ikilos ang ating sovereign na Panginoon sa mga buhay ng mga tao yun. Like what He did on our lives. Because our God is sovereign over our decisions, over our hostility towards Him. And ultimately, mga kapatid, the only remedy on man's stubbornness. Yan, meron ba kayong makakilala na tao na sobrang ang tigas ng puso, ang tigas ng ulo, hindi nakikinig. Meron ba kayong kilala na talagang literal nagre-rebelde sa Panginoon? Ito yung assurance natin, mga kapatid. Yung gamot dyan is our sovereign Lord. If we know that God is sovereign over the stubbornness ng mga puso ng tao, if we know that God has the power to alter the rebellion, the people, ito yung confidence natin, mga kapatid. It is bound to happen. So, lagi natin isama sa panalangin natin that our sovereign God will sovereignly change the lives of all the people. Mga kapatid, ulit-ulitin ko, pag sinabing sovereignty, He governs everything. When we say our God is sovereign over all, He governs everything. He orchestrates everything. He designs everything. Lahat ng bagay na nangyayari. Pero pagdating sa kasalanan, lilinawin natin yan, hindi po Diyos ang naglikha niyan. But we know na kahit hindi Diyos ang naglikha niyan, He is sovereign over sin. Ano bang sin? It is the product. Hindi yan nilikha. It is the product of disobedience ni Adam. Nung nag-disobey siya, sin entered the world. Ibig sabihin, kung hindi siya nag-disobey, we will never know about sin. Ang sin po ay product ng disobedience. Hindi po yan nilikha ng Panginoon na mayroon talagang kasalanan. Simulan nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan. But it doesn't mean na yung pumasok ng kasalanan na yun, wala sa real ng control ng Panginoon. Yung katigasan ng mga ulo natin, it is sin. Hindi yan gusto ng Panginoon. Yung pagre-rebelde natin, yung hostility ng tao towards God, hindi yan gusto ng Panginoon. But it doesn't mean na wala siyang kayang gawin over that. Of course, sin has that kind of power to enslave us, to chain us. May mga tao na talagang kahit yung naisip nila ay gumawa na mabuti, but there's a certain power that enslave them. Talagang paulit-ulit silang natitim, paulit-ulit silang nalulugmok. Mas malakas yung kapit na kasalanan sa buhay natin. But we also know na kahit may power to sin over us, God has a greater power over us. He will always change our lives. Hindi siya pinagdikhaan mo, pero kaya niyang gamitin yan however He wants. And yun yung napatunayan natin last week. Kahit
nagdadapa tayo, ginagamit ka ng Panginoon to ultimately bring forth His will, His sovereign will. Sana maging confidence natin to, na every time we approach, may mga kasalamuha tayo, we encounter stubbornness, we encounter mga people na hindi nakikinig, we always have the weapon. Because our God is sovereign over everything. It happens and it will always happen. It will never change. God always have the authority over all things. Sa mga sakit, sa mga paghihirap, wala tayong laban dyan. Hindi mo kayang pagaling yung sarili mo dahil lang yung gusto mo. But God has the sovereign power over sickness. And if you pray, pwede niyang gamitin yun. Alam niyo mga kapatid, lahat naman ang panalangin natin sinasagot ng Panginoon. Nag-iiba-iba lang yung sagot niya. But all of our prayers ay sinasagot ng Panginoon. He either answers yes, nangyayari yan. Pero answered prayer din po mga kapatid, when God says no. Tama ba? Sinagot ka eh. Ang sagot ng Panginoon, no. Itong yung magkapatid ng thunder, kasi sila dyan, ang panalangin pa naman, paulan, gusto mo Lord, paulanin natin ng kingdom itong mga to, itong mga bumabaso sa iyo. Ang sagot ng Panginoon, no. Huwag mong gawin yan. That's answered prayer. Ayaw ng Panginoon yun. Wait. I have better plans for you. Lahat po ng mga sinasabi natin sa Panginoon ay sinasagot niya. Ang problema lang sa atin, medyo makikita yung mga pag-iisip natin na ang tinatanggap lang natin sagot is yes. Pero ultimately, lahat po ng panalangin ay sinasagot ng Panginoon. Gagamitin niya yung panalangin mo however He wants. He directed your prayer kahit hindi ka pa sinisila. Lahat ng mararamdaman mo, lahat ng ninanais mo has already been guided, planned ahead by our Lord. By our good Lord. Ito yung confidence natin. Na hindi niya hinahayaan yung mga bagay ng miserable sa mga buhay natin dahil gusto niya tayong sirain, gusto niya tayong buksain. Hinahayaan niya yun. Hinahayaan niya na maramdaman natin na useless tayo, powerless. Hinahayaan niya na parang walang nakakarinig sa atin, sa mga hinahin natin. So that yung mga mata natin katulad ng inamin na babuksan towards our Lord. Kung wala ka ng ibang choice, na-exhaust mo na lahat ng plano mo sa mundo, pero hindi pa rin nangyayari yung dinidesire mo, I think it's about time that you should pray. And perhaps, yun yung gusto ng Panginoon. That we pray. Ang panalangin ay guided ng Panginoon. Design ng Panginoon. Alam ng Panginoon. At tinutulak tayo ng Panginoon para manalangin. Yan nagkaroon ng sense ng panalangin. Matthew 6:10. Ang panalangin, tinuro ng Panginoon Jesus sa atin, at panalangin natin na nawa yung kaharian ng Panginoon may dumating. It will happen. Pero dapat yun maging desire natin. Na sana mangyari ang gustuhan ng Panginoon. Anong will to? Will of command. Diba? Kasi hindi yan yung nangyayari sa mundo ngayon eh. Ang nangyayari yan sa heaven. Yan yung sinasabi, may your will be done on earth. Katulad ng nasa langit. Sa langit, ang commanded will, kung ano sabihin ng Panginoon, yun ang gagawin ng mga anghel, ng mga nasa langit. Pero sa earth, kahit sabihin ng Panginoon na love one another, matitigas yung mga ulo natin. So kailangan natin ipanalangin din na nawa yung commanded will ng Panginoon may happen on this earth. Patuloy natin kasamin na yung revealed will ng Panginoon will happen. And of course, it will truly happen. So malayo pa. Kapag Diyos na, si Kristo na, namumuna dito. So,
So mga kapatid, kahit parang insignificant yung panalangin, na parang walang kapangyarihan, kahit po yun, ay pwede gamitin ng ating Panginoon to bring forth His will. So, matalino kang Kristiyano, alam mo na yung dapat mong gawin. Ipanalangin mo na ipanalangin yan. Yung mga naisin mo, ipanalangin mo. Yung mga gusto mo, sabihin sa Panginoon. Sabihin mo na. Dahil kahit hindi mo sabihin, alam na ng Panginoon yan eh. So you might as well say it out loud. Sabihin mo sa Panginoon. Dahil yun, yung pagkakadesign sa ating mga Kristiyano. We should be prayerful Christians. God designed us to pray. God created us to commune with Him. Ito yung purpose natin. We could commune with Him through prayer. Sana mas may encourage tayo ng manalangin, sumama sa mga panalangin, at huwag tayong matakot. Dahil hindi magugulat, hindi magagalit ng Diyos. Alam niya na yan eh. Kaya, we should pray because our God is sovereign. Tayo po ay manalangin. Lord, nakakatuwang isipin na lahat ng bagay ay ayon sa gustuhan mo. Kahit yung mga hindi magandang bagay, ay alam namin na ginagamit mo, inaalaw mo to bring forth your goodness, Lord. Lalong higit sa mga panalangin namin, Panginoon. It's a great privilege, Panginoon, na yung mga mumunti naming desires, mumunti naming nagising sa buhay, ay pwede mong gamitin to bring forth your will, Lord. We're powerless, we're useless, and you allow that to happen in our lives because you want us to be closer to you, Lord. You want us to pray. You want us to depend on you alone, Panginoon. Kaya patuloy mong gamitin yung mga buhay namin para patunayan kung gaano ka namin. Marami kaming naisin sa buhay. But we know na yung mga plano mo will never be thwarted. Hindi masisira. Nakalatag na yung mga lalakaran namin, Panginoon. Inilatag mo na, Panginoon. Kaya sana makita mo ang bawat isa na patuloy na gumagawa ng kagustuhan. If you want us to pray, we will pray, Lord. You want us to depend on you, we will depend on you. Salamat, Panginoon, dahil ginagamit mo yung mga sakit, ginagamit mo yung mga kakulangan namin, ginagamit mo yung mga estado ng buhay namin to be closer to you, to pray, to desire for your assistance, Lord. We feel hopeless, wala kaming matulong, wala kaming mahinga ng tulong. But we know, if we pray, nararamdaman namin ang presensya. We try to avert the fact na hindi namin kailangan tulong. Pero patuloy mo yung paalala sa amin. Patuloy mong gamitin yung mga events ng mundo ito to remind us na kailangan ka namin, Panginoon. So we will pray. We're far from perfect. Ang simbahan ito ay hindi perfecto, Panginoon. But that imperfection, you allow that to happen because you want us to pray. You want us to seek for your help. Kaya patuloy namin dinadalangin ang pagkilos mo sa Litea Bible Church. Ikaw yung mamuna. Ikaw yung patuloy na magdala ng mga tao. Ikaw yung patuloy na mag-transform sa bawat isa. Gamitin mo yung mga panalangin namin to transform us. Sa gayon, makita namin yung kabuuan ng mga plano mo. Di man namin maunawaan na yun, but we have this confidence na hawak mo ang lahat ng bagay. Na hindi ka nagkakamali, hindi ka nalilito sa pag-alaw ng mga ganitong bagay.
Meron kang plano. Kaya panalangin namin, nabigyan mo kami ng pananampalataya na panghawakan ng mga salita. Panghawakan na ang plano mo ay palaging mabuti. You never desire for sinister things towards us. Kaya Panginoon, sinasamba namin. Lahat ng ito, binabalik